Mga kasama, December 26 ngayon, araw ng Lunes, liwas ng Pasko. Naisip ko po na bisitahin muli ang Bacong Livestock Market, kumustahin ang kalakaran dito. At ito nga no, busy pa rin kahit holiday at umuulan. Ang gagawin natin ngayon mga kasama ay bibidyohan natin ang kalakaran dito na magpapatunay na talagang busy kahit araw ng Pasko. So walang holiday sa mga negosyante ng baka mga kasama. Ang bilihan po dito sa Bacong, kalimitan mata-mata or estimate. Tinatansya ang presyohan ng isang baka or kalabaw. At talagang hindi naman magkalayo ang presyohan ng buyer at seller dahil parehas naman silang veterano sa presyohan. Kung hindi naman magkasundo sa presyo, sa timbangan ang bagsak. Ngunit kung malaking buyer ka, ay sa mata-mata system ka dapat at pagalawin mo ang mga magagaling mong agent at makatawad ng gusto. Ang trend or updated na presyohan sa buhay na baka ay 140 pesos kung payatin. At pwedeng aabot ng 150 pesos bawat kilo sa buhay na baka kung tabain man. 120 pesos per kilo sa buhay na kalabaw naman po mga kasama. Again no, ang mga big time buyer tulad ng taga Manila ay mata-mata system. May mga tauhan na sila rito or contact tutulong sa tawaran. Kaya makikita natin mamaya ang dalawang double decker na truck na may mga kargang baka para Manila. Linggo-linggo po talaga nagkikita-kita dito ang nagbebenta at ang namimili. Itong baka na ito mga kasama ay nabili po ng 116,000 pesos. Malaki naman po talaga. Sa kasalukuyan mga kasama, itong blue na double decker na truck ay tapos na. Nagkarga ng mga pinamili nilang baka. At ito nga no, dino-double check ng mga kargador na nakatali ng maayos at walang naipit habang sila ay babiyahe. Kasi kapag may isang baka dyan na naipit, naapakan at hindi umabot sa Manila ay malaking kawalan sa isang negosyante. Ayon sa nakausap natin mga kasama, umabot sila ng 3 days ang biyahe from Dumaguete to Manila. Ito po ay dire-diretso na biyahe. Ayon naman po sa iba, umabot sila ng halos 1 linggo dahil kailangan mag-stopover upang maibaba at makapagpahinga ang mga pinamili nilang baka. Makikita niyo po sa mapa gaano kalayo ang biyahe ng truck na ito from Dumaguete to Bacolod. Tapos sasakay ng barge to Panay Island, lalabas ng Katiklan. Tapos magbabarge ulit, no, magbabarko na naman to Mindoro. From Mindoro, barko na naman papuntang Batangas to Manila. So tulad sa truck na ito, pundo po ang katayan nila. Paalis na po ang truck na ito mga kasama at magda-drop off sa Bacolod para sa ibang pinamili nilang baka. Mas maganda kung puno ang truck upang makabawi sa expenses. Sa nakikita niyo po, hindi biro ang investment mo sa pagbabaka. Buhay na produkto ang dala-dala mo na itatravel mo pa ng 6 na araw. Pagod sa biyahe, walang tulugan ang kalaban. Doon sa mga parents, no, deserve sana nila magpahinga tuwing Pasko, ngunit nasa kalsada nagpapasko upang kumita para sa pamilya. Kaya kayong mga anak, masarap maglaag-laag, lumustay ng pera. Kayo pang may gana magtampo kung hindi mapagbibigyan, ngunit isipin nyo naman paano hinanap ang pera. Dito sa Dumaguete mga kasama, kailangan din namin ng meat supply. Tulad sa truck na ito, konsumo po ng lungsod ang karga nila at ang iba naman dyan ay papanggaan or ipapalit sa ibang baka. Si Bossing kita may gamura doktor pod. Kani akong silingan dako ni. Efren Boy. Ang karang silingan. Kalamnugan. Oh, di ay. Para Dumaguete konsumo ni boss ha? Dumaguete.
Sige, salamat. Uban pa rin eh, parang ilis. Okay. May ilis. Salamat. Karabaw, Nicolas. Thank you. Kakaalis lang nung isang blue na truck. Ngayon po, ito namang isa, nagkakarga po sila. May W sa taas, hagdanan paano may akyat ang mga baka. Kalimitan ang nilalagay sa taas ay yung hindi kalakihan. At sa baba naman ang malalaki. Ang nakikita nyo ngayon mga kasama na parang dilaw ang kulay na inaapakan ng baka ay rice hulls o rice husk. Ito po yung balat ng palay ng bigas na nakakatulong mag-absorb ng ihi at dumi ng baka. Alam nyo mga kasama, napagtanto ko, hindi naman talaga lahat mahal dito sa Bacong. Sa 7 livestock market na bisita ko dito sa Negros Oriental, halos pare-parehas lang ang presyo. Di hamak mas mura pa ang mga baboy dito sa Bacong. At alam nyo ba, maraming lokal na komprador ng kalabaw dito sa Bacong dinadala pa sa gawing hilaga ng Negros kung sa pagsasaka ng tubo ang pangunahing income doon. Ginagamit ang kalabaw kaya ganoon na nga bakit mas mahal ang kalabaw sa gawing hilaga ng Negros Oriental. Alam ko po sasang-ayon sa akin ng mga lokal komprador dito sa Negros Oriental dahil sila lang naman din ang pumupunta, no? Nagkikita-kita na may dalang panindang baka kung anong araw na may livestock market or stockyard auction. Kaya kung ikaw ay nagbabalak na magnenegosyo ng baka at kalabaw, biyaheng Manila ay isa sa magandang livestock market ang Bacong. Pero huwag kang sunggab kaagad, no? Kilalanin mo na ang Bacong. Dapat meron kang contact or kausap dito or middleman ba na mag-a-assist sa'yo. Ang magpapatunayaan mga kasama na hindi lahat mahal dito sa Bacong ay ang mga buyers natin, no? Galing Manila. Ang 2 truck na nagkakarga ng baka ay linggo-linggo na parito sa Negros at isa ang Bacong sa destinasyon nila. In fairness naman din mga kasama, nung hindi pa pumasok ang mga buyers from Manila ay talagang mura ang baka at kalabaw sa probinsya. Dahil probinsyanong negosyante ka at gusto mong kumita, so nagpataasan ng presyohan. Parang domino effect yan. Parang sakit na kumakalat agad sa iba't ibang stockyard. Kaya ang hirap, no? Maghanap ng murang baka sa ngayon. Mga kasama, actually patapos na po silang magkarga. Ngunit po, isa sa baka nasa bandang gitna, humiga. So sa ganito sitwasyon po, kailangan lang ilabas dahil kapag nakahiga siya, may chance pong may ipit siya doon, maaapakan at mamamatay. So mga kasama, no, hindi ho talaga madali ang magkarga ng baka. So tulad dyan sa nakikita nyo po, humiga ho talaga siya. May mga tinatawag na tamad talagang baka. Pero believe ako dito sa mga trabahanting to dahil lang ang ngiti pa rin. Okay, so tumayo na rin sa wakas.
At ito po ang panghuli na baka na ikakarga, mukhang ayaw makisama kung kailan nag-iisa na lang. Ayan na. Ayun. Humiga na. Ayun, ayaw niya. Hihiga talaga. Ayun. Nakangiti pa rin sila. So, ayun. Isa sa pamaraan paano maiakyat ang baka ay takpan ang mga mata. Last option mga kasama ay bubuhatin. So, yun na nga mga kasama. Harapin natin ang realidad. Huwag kang susuko. Maraming pera sa pagbabaka. Pagod, walang tulog, at syaga ang armas. Siyempre, dapat may puhunan. At huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button, like, para sa mga susunod na video. Salamat!